Ayon kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, nabuo ang tinatawag na Senate Leadership Fund matapos maalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking budget insertion sa DPWH. Anya, layunin nitong isama na sa panukalang budget ang mga priority project ng mga senador upang maiwasan ang pagbabawas o pag-aamyenda sa pondo ng DPWH. Mukhang may purpose pala sana, no? Noong 2023, sinabi ni Bunuan na halos 88% o 62.77 billion ng pondo para sa foreign assisted projects ang nabawasan at ang mga ito kasama ang iba pang pagdagdag na alokasyon ay naging bahagi ng libu-libong inserted projects. Dito pala napunta. Gayunman, aminado si Bunuan na hindi naging matagumpay ang sistema dahil nagpatuloy pa rin ang budget insertions noong 2024 at 2025. Batay sa kanyang affidavit, umabot sa 13.29 billion ang Senate Leadership Fund noong 2024 at humigit kumulang 21 billion noong 2025. May minimum na 500 million para sa bawat senador habang hindi bababa sa 1 billion naman para sa Senate President at mga pangunahing committee chairperson. Sa kabila ng layuning maiwasan ang insertions, lumaki pa rin ang mga dagdag na proyekto sa budget. Tanong mga kapartner, kung ang Senate Leadership Fund ay nilikha para maiwasan ang budget insertions pero nagpatuloy pa rin ang mga ito, masasabi bang nabigo ang sistemang ito na nasolusyonan ang problema? Bigo partner, nasolusyonan ang problema pero tagumpay sa mga buhaya. Bakit partner? Tingnan Correct, mo partner. kunyari kasi naibunyag naman yung flood control, mga insertion, ang kaliwat kanang insertion. Ito galing kay Bunuan na ho ito. Gumawa ng hakbang ang gobyernong Marcos. Oy, tika lang kasi may mga insertion daw na bilyon-bilyon. Nabisto sila doon, di ba? So gumawa sila ng Senate Leadership Funds para ito sa mga kaalyado nila, partner. Oo. Pero ang purpose daw nila, kaya ginawa nito para maiwasan yung mga illegal insertion, yung mga amendments. Paano ang nangyari? Lalong dumarami yung corruption, partner. Lalong lumala yung corruption. Mantakin mo 24 billion na Senate Leadership Funds sa lahat ng mga kalyado, tapos 1 billion pag meron kang hawak na komite, 500 million pag wala kang hawak na komite. Basta malapit ka sa kaldero, partner, paldo ka dito. Oo. So ito tuloy, partner, parang pinagpugaran ito ng corruption kasi ano ang proyekto ng Senate Leadership Funds na to? Isipin mo, mantakin mo 1 billion bawat may committee chairman, partner. So lalong lumalawak ang corruption para sa akin, partner. Oo. Ay, nagulat ako. Ganun ba? Ang datingan ho ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Parang hindi ka naging senador Parang hindi mo alam parang nagugulat ka pa. Anyway, ito yung mga tao na pinagkatiwalaan po ng Pangulo. Kamukha po mga kabayan ni Bunuan. Maalala ho natin, ang nagtalaga po dito ay walang iba kung hindi po ang Pangulo. Itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Saan niya itinlaga? Itong si Bunuan. Tinlaga po ito sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ibig sabihin, trusted ka. Hindi ka itatalaga ng Pangulo kung hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang tanong lang dito, napakaganda. Pero bago ko dumako doon sa tanong, ito ho yung napakagandang pag-usapan dito Kung ang isang tao ay pinagkakatiwalaan po ninyo, at nung panahon na siya ay nakaupo, hindi po nila binubulong sa inyo na Pangulong Bongbong Marcos, ito po pala, ito yung mga katibayan na ang lalaki po ng mga pondo ng mga hinayupak ng mga senador, lalong-lalo na yung mga kapag ikaw ay may committee. Hindi mo ba napapansin kung kailan nagkaroon ho ng problema si Bunuan at doon ho siya nag-ingay at nagputak at sinabi niya na binulgar niya itong mga senador. Bakit tong hindi ka pa nagkakaproblema, Mr. Bunuan? Bakit tahimik ka?
Bakit ngayon lang? Bakit ngayon ka lang, sabi nga ni Ogie Alcacid? Bakit Kanta yun ngayon ah. ka lang? Kanta 'Di ba? yun ah. Kaya bakit ngayon ka lang nag-ingay? While during that time, may kapangyarihan ka. Nasa posisyon ka na pagkakatiwalaan ka ng Pangulo, pero hindi mo man lang ibinulong. Oh, Mr. President, alam ko pinagkakatiwalaan mo ko. Si Senator BMR at saka si Senator Bisdak, ang lalaki po ng kanilang mga pondo tungkol po dito sa mga budget po na ito. Hindi ko kayo nag-iisip. Bakit ngayon, Telebaga, it's too late na nagpapasipsip? Ito hong si Bunuan. Ababayan, mag-isip-isip po tayo. Ito ba'y dapat pagkatiwalaan ang isang tao ho na nagbigay ho ng ulat kay Pangulong Bongbong Marcos? Meron tayong 5,500 flood control. Kayo ho galing yun? Kay Bunuan yun. Kaya di-report ho niya. Ibig sabihin, matagal na po kayong binobola niyan ng mamang yan. At hanggang ngayon, nagpapabola pa rin po kayo. O, di ba? Think about it. Parang ano yun, pylon ngayon na. Think Halo-halo. about it. Pylon! Noon! Meron yan. At tumpato sa langit ang tamay. Huwag Hoy! Pangit! Mga partner, yung tungkol pa rin dyan sa leadership fund or sa Senate fund, no? Ay ito pa rin, karugtong pa rin ang ating pag-uusapan ngayon. Marcos, walang alam sa umano'y 24 billion leadership fund para sa mga senador ayon sa palasyo. Sinabi ng Malacanang na walang alam si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa umano'y 24 billion leadership fund na inilaan noong DPWH para sa senador. Ayon kay Palas, ano ba yung sabi nun? ICC, meaning? Palas Press Officer. Mac Tangler. Sabi ni ano. Sabi ni Ate Sopirate. Undersecretary Claire Castro, kung alam ng Pangulo ang naturang sistema, hindi niya ito papayagan. Anya, maaaring palihim na ginagawa ang ganitong mga kasunduan at maging si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon ay wala umanong kaalaman dito. Paano siya magkakaroon ng kaalamang partner? Bago-bago lang siya dito, di ba? Sa testimonya naman ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may mga alokasyong 500 billion kada senador at 1 billion para sa mga senador na chairperson ng mga pangunahing komite. Tinanggi naman ng ilang senador ang aligasyon ni Bunuan. Sinabi rin ni Castro na hindi na magsasagawa ng hiwalay na internal investigation ang Pangulo dahil nasa Sandigan Bayan na ang usapin. Iginiit ng palasyo na walang leadership fund sa 2027 DPWH budget sa ilalim ni Dizon at ang mga proyekto ay nakabatay umano sa pangangailangan ng mga lokal at regional na pamahalaan at dapat may kumplitong dokumento at clearance. Ang mga tanong, partner, ito. Kung totoong may leadership fund para sa mga senador at dapat bang magsagawa pa rin ng hiwalay na investigasyon ang Malacanang upang matukoy kung sino ang nagpasimula at nakinabang dito? Ganda ng tanong dito, partner, ha? Kasi ito, may binunyag nga si di ba? Bago ko bigay sa inyo, ha? May binigay nga dito may siniwalat nga dito si Bunuan na mayroon daw di umano na ganitong leadership fund na nangyayari. Pero ito naman ang palasyo ngayon, bantulot sila para magkaroon ng investigasyon. Dahil ang sinasabi nila, ang rason ng palasyo, mga partners, ito daw ay nasa Sandigan Bayan na. Kung nasa Sandigan Bayan na pala ito, bakit nagsalita pa, nagpalabas pa ng mga ganitong pronouncement itong si Bunuan? Anong purpose niya, mga kapartner? Sa akin, partner, mas maganda yung magkaroon ng investigasyon dito, yung Blue Ribbon Committee, partner. Kasi pag sa Blue Ribbon kasi, ang committee na yan ay napakapangyarihan. Ang purpose nila dyan, mag-imbestiga lang na mag-imbestiga ng katiwalian. So ito kasi, may kinalaman pa rin to sa flood control. Dapat si Erwin Tolfo, hindi niya ibinigay yung tungkulin na yan kay Buying Rimulya. Kasi pagdating kasi sa ombudsman, wala man public hearing, partner. Tandaan po ninyo, ang involved dito ay public funds. So ngayon,
subject yan for public scrutiny para malaman natin saan ba talaga pumunta itong mga pundong ito. Alam nyo, nagkaroon nga ng contradiction, partner eh. Sabi ni Bunuan, kaya nagkaroon ng leadership funds dahil nga sa mga insertion. Ang leadership funds ay ang nagbuo ay si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Di ba yun yung sabi niya? Pagdating naman sa palasyo, hugas kamay sila. Wala daw silang alam sa leadership funds. Di ba sinabi ni Palacio, wala kaming alam dyan. Opo, partner, So, kasi ano po nangyari niyan? sabi nga niya Palasyo, minsan, sabi nga ng Palasyo partner, kung alam daw ito ni PBBM, hindi daw papayagan. Correct. Correct Oh. po, partner. O, napaka-imposible. So, sinong paniniwalaan natin dito? Yung Palacio or si Bunuan? Kasi contradiction, partner eh. Oo. Yung parehong pahayag nila. Pero ang malinaw nito ay pera ng bayan na bilyon-bilyon ang issue dito, partner. Correct. So, dapat ito magkaroon ng investigasyon diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Wag nang gumawa ng ang Palasyo ng sariling investigasyon kasi sila yung dito involved eh. Sila yung involved dito. Sa bagay, partners, senador din involved dito, partner. Oo. O, sino mag-imbestiga, partner? Yun ang masakla, partner. Partner, Dan. ang ganda nito, partner. Alam mo, nung binasa, sinabi ng Pangulo ng Palasyo na walang alam ang Pangulo. Diba ba? Yung pagkakasabi? Ibig sabihin, ano ba sabi ng ating Vice Presidente Inday Sara Duterte? Talagang walang alam. Di ba? Kasi kung Pangulo ka, partner, pinakikialaman mo lahat ng sangay. Lalo na pera pinag-uusapan. Yes, exactly. Bibigyan ko ng halimbawa, hindi ko naman talaga may iwasan na hindi ikumpara po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam niya, nung nakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na talamak ang PNP, papakita ko lang talamak ang PNP, naglagay po ng CITF si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nung nakita po ng Pangulo na talamak ang gobyerno, ang korupsyon sa gobyerno, inilagay niya si Greco Bellica. Di ba? Ito ho, ganun ho, ka-aware ang presidente, alam niya ang nangyayari sa paligid sa kanya. Hindi mo mapaglilinlangan. Dahil pag ang presidente ho, he's a working president, nagtatrabaho ko talaga. Hindi lang nagtatrabaho. Kung hindi, kinakalkal mo lahat, inaalam mo lahat. Para pag tinanong ka ng madlang people o anuman, bigla mong sasagot na, Mr. President, pinagkatiwala po namin sa inyo ang Pilipinas. Mr. President, pinagkatiwala po namin sa inyo ang sambay ng Pilipino. Mr. President, ano po ang masasabi nyo dito? Ang sagot ba naman ng Presidente, mga partner, alam nyo wala akong alam. Talagang walang alam. Ibig sabihin, talagang hindi ka nagtatrabaho. Bakit? Puro ka kasi asa. Sabi ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte, si Bongbong Marcos, di naman nagtatrabaho yan eh. Puro lang yan asa. Asa ng asa ng asa. Ngayon tingnan natin ang realidad. Lumalabas talagang hindi talaga siya fit dito sa kanyang posisyon, partner. Kasi ang presidente, all around yan eh. Tama. Kumbaga, alam mo lahat. Kumbaga, ikaw ang utak, pero nakakonect lahat yan. Kumbaga, server ka. Versatile ka dapat. Oo, versatile ka dapat. Nakapaikot lahat yan. Pumapasok sa'yo, alam mo. At hindi lang basta pumasok sa'yo. Bine-verify mo lahat ng pumapasok sa'yo. Hindi ka lang basta-basta naniniwala na sinabi, Mr. President, pwede mo na sabihin to, meron ka ng 5,500 na flood control, pwede mo nang ilabas. Pero hindi kay Tatay Digong, hindi ubra yan. Ikinuwento mo kay Tatay Digong, i-verify pa niyan kung totoo o hindi. Kung binobola mo siya, malalaman niya kung niloloko mo at binobola mo at pinapaikot mo. Kay Bongbong Marcos, partner, kwentuhan mo lang siya, basta kalyado ka niya, pinagkakatiwalaan, okay ka na. Kaya walang alam. Partner, napaka-imposible na walang alam kasi nasa gaayan, partner. Siya pumirma yan, partner. Correct. Kapagpasa ng taon ng budget, pumirma Yes. siya. So ngayon, ito, naka-allocate na tong Senate Leadership Funds, partner. Partner, Matik Ang na yan. sinasabi mo, partner Bisdak, hindi siya pwedeng magmangmangan Correct, dito. hindi pwedeng maghugas kamay si Claire Castro. Kung naghuhugas kamay sila dito, mukhang nilaglag nila si Mig Subere dito. Ito partner, nasa gaayan, di ba? Sa General Appropriation Act. Correct, meron Okay, yan, partner. pinirmahan ng Pangulo. Anong sabi ng Pangulo? Hindi nga ako natutulog eh. Oo. Bakit? Binasa ko lahat ito eh. Kung binasa mo, ibig sabihin, naiintindihan mo, binasa mo. Correct. Hindi mo pipirmahan ang isang bagay na hindi mo nauunawaan. Di ba, Baka partner, pwede mong nasa ikapahamak. 4,000 pages daw yan mahigit, Yes, di ba? exactly. Ngayon, kung nauunawaan mo to, nakita mo yung pondo na tinutukoy dito na 24 billion leadership fund para sa mga senador ayon sa palasyo. Correct me if I'm wrong. Ano yan? Tinago sa'yo? Nagkaroon ba ng pagkakataon na, alam ba, si Partner Bisdak, kayo, presidente kayo,
Pater BMR, Pater Bisda, kayo presidente ha. Mr. President, eto po, bigay ko na po sa inyo yung pirmahan nyo. Pinag-aralan mo, pinirmahan mo. Doon sa pagkapirma mo, nandun pala yung 24 billion para sa mga leadership ng mga senador. Ngayon sasabihin mo, wala akong alam, what kind of president you are? Sorry parang kung simpleng, sabi nga lang, huwag ka nang gumamit ng critical thinking. Gumamit ka lang ng simpleng logic. Kung binasa mo yan, kung baga sa nag-aaral ka, binigay sa iyo ng teacher mo yan, ito assignment mo, tapos nung mag-exam ka, 0 ka. Bakit? Kasi kung pinag-aralan mo yan, pag tinanong sa'yo, alam mo ang isasagot. Pero kapag ka ibinigay sa'yo, at hindi mo pinag-aral at binasa ito, nag-exam ka na 0 ka, ibig sabihin, tamad ka. Hindi mo binasa, hindi mo pinag-aralan, sa makatwid. Alam mo na, baka masobrahan mo ako, okay na ho yun. Parang partner sa akin, partner, ang nakikita ko dito, partner, meron silang direction sa optics nila. Ito ay talagang script ho ito, partner. So, naghahanap sila ng sacrificial lamb ngayon. Oo. So, malamang ang nakikita nilang sacrificial lamb dito ay si Mig Sobere. No, kawawa dito si Migs kasi laglag talaga siya dito kasi biglang lumutang pangalan niya nanggagaling kay Bunuan, mantakin mo galing sa Sandigan Bayan na yan, partner. Oo. Affidavit niya yan. Yes. Pag sinabi mong affidavit, so ngayon pwede na po yang magagamit na ebidensya laban sa iyo. So ang sinabi, si Mig Sobere ang may control ng 24 billion pesos na leadership funds. Tama. Ngayon naman, si Mig Sobere ay tinanggi rin naman niya. Ang sabi niya, ang may control ng 24 billion na leadership funds ay yung Department of Finance. Correct. Sino nga yung Department of Finance? Anggara ba yan, partner? Oo. Department of Finance. Ngayon naman, ang pahayag naman ng palasyo, hugas kamay. So hugas kamay, sabi nila, wala akong alam dito. So ngayon, sino ang puputukan dito? So, 2 tao ang posibleng putukan dito, partner, pag magkaroon ng investigasyon. Sino? Si Anggara at saka si Mig Sobere. Oo. O sila ngayon yung madidiin dito kasi naghuhugas kamay naman ang palasyo. So, maaring yung dalawa maging sacrificial lamb, maaring yung dalawa posibleng makasuhan, partner. Sa madalit sabi, mga kapartner, hindi katanggap-tanggap yung paliwanag ni Auntie Claire na hindi nila alam ito. Oo, alam nila yan. Alam nila yan. Posible, para naman tayo ngayon lang ipinanganak, partner eh. Pagdating sa pera, partner, magpapatalo ba sila? Patay tayo dyan. Kaya nga, partner, yung ano nga dito, yung malaking katanungan, ano ang susunod na magiging aksyon ng Sandigan Bayan dito? Kasi nga, sinasabi, parang ang lumalabas, dahil nga wala silang alam, sinasabi na lang ng palasyo na pinapaubayan na namin to. Total, nasa Sandigan Bayan na. Ang next na hakbang dito, partner, ombudsman. So Yun. ngayon ang ombudsman, magkaroon ng investigation, pre-trial investigation, imbestigahan si Anggara at saka si Sobere. Kasi sa kanilang 2 pangalan lang naman nakasalala yung bilyonis na pundo kung naghuhugas kamay ang palasyo. Pero dali pa rin dito ang palasyo, partner. Oo, alam mo, wala pinagkaiba to, ilalagay lang natin doon sa etong doon kay Saldico. Di ba? Parang nagugas kamay naman yung pisa ng Pangulo. Siya sabi, pinapasolo na kay Saldico. Parang ganito, na walang alam ang Pangulo sa nangyayari sa mga budget na ito. Pero ikaw ang Pangulo. Ibig sabihin, meron tayong Pangulo na malambot. Ibig sabihin, weak, na madali kang mapalusutan, madali kang maloko, madali kang mahawakan ng ilong sa makatwid. Kasi partner, tingnan mo, very basic and simple lang ito eh. Para sa akin ikaw, halos pare-paras tayo. May mga kanya-kanya negosyo tayo, di ba? May negosyo ka, may negosyo BMR, may negosyo kayo. Nakakita ka na ng negosyo ka na hindi mo alam kung magkano pumapasok at lumalabas sa pera sa'yo? Tama ka dyan, partner. At saka malabo yung word na nalusutan ang Pangulo, ang Malacanang, nalusutan ng 24 billion na leadership funds. Partner, sabi mo, nalusutan? Mayroon siyang mayroon siyang 10 billion or 4 billion na confidential fund, partner? Tama, oo. Paano malusutan? Malabong malusutan, partner. Si Inday Sara, hindi nga nalusutan ng mga recruiter ng NPA, milyon lang yung pinag-usapan. 125 million lang, partner. Oo, paano pa kaya ang Pangulong Bongbong Marcos na 10.5 billion, partner. Taon-taon yan, malulusutan ka ng mga kurakot sa gobyerno. Di ba kaya talagang kasabwat ang mga hinayupak, partner? Ako, gusto ko bumalik ulit doon sa topic natin dito. Napakaganda eh. Sandali, partner, bago ka bumalik dyan, Sige. tuloy-tuloy na rin natin kasi nga, Sige. may kinaugnayan pa rin dito. sige, partner. Ito, partner.
Leadership Fund, worst version ng pork barrel, mambabatas, hindi dapat makialam sa budget, sa budget preparation, Lacson. Nais masiguro ni Senator Ping Lacson na dapat tuluyan nang matanggal sa national budget ang tinatawag na Leadership Fund. Sinabi ni Lacson, 2025 ang huling budget year na nagkaroon ng Leadership Fund. Hindi rin tamaan niya na nakikialam ang mga mambabatas sa budget preparation na isang proseso na sakop ng executive. Giit pa ni Lacson, dapat sa local development councils ilaban ng mga district representatives ang mga proyekto at pangangailangan ng kanilang mga distrito. Kung may mga proyekto nang nakapasok anya sa National Expenditure Program o NEP, bago pa man ito dumaan sa Kongreso para na umano itong descendant ng pork barrel. Ani Lacson, 200 milyon lamang noon ang nakalaang pondo para sa bawat senador habang nasa 120 milyon naman para sa bawat kongresista. Ngunit sa ilalim ng Leadership Fund ay lumaki ito sa 1 billion para sa mambabatas na chairperson ng komite habang 500 milyon naman para sa mga mambabatas na walang hawak na komite. Nag-ugat ang pahayag nito ni Senator Ping matapos ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na lahat ng senador noong 2024 ay nakakuha ng alokasyon mula sa Leadership Fund para sa 2025 national budget. Partikular na pinangalanan ang mga kasalukuyang senador na sina Robin Padilla at Bongo, bagay na kanilang pinabulaanan. Ayan partner, ito nga yung masakit dito kasi nga tila baga by pattern eh. Kung sino lang yung nasa minority, kalaban ng palasyo, at ito ngayon na mukhang kinukumbinsi nila, which is Subere, na para magbago ang boto niya para dito sa impeachment. Parang doon papunta ang pattern, mga kapartners. Grabe talaga yung direktor ng Malacanang, partner, no? Masyadong malikot yung utak. Hindi basta-basta rin yung gumagawa ng script, partner. Mantakin mo, kinukunik-kunik nila kung ano namang mga optics, sarswila na pinapalabas nila, partner. Itong leadership funds, tama dito si Lacson. Kaso nga lang, ito na naman si Panpilo Lacson, dada na naman ng dada, tapos pag nasampal ng malita, tumatahimik. Ito sabi niya, ito maliwanag, partner. Worst version ng pork barrel ng mambabatas. Ibig sabihin yan, partner, noong mga unang panahon na may mga pork barrel na talagang bilyon-bilyon, milyon-milyon yung corruption, hindi mas matindi pala ho ito. Yan ang sinabi niya, ha? Oo. O bakit ngayon nasa puder ka pa rin ng gobyernong Marcos? Dapat ikaw mismo, Lacson, ang mangunguna dito. At ikaw mag-insist na magkaroon tayo ng investigasyon. Teka, pork barrel ito. Ito yung pinaka-worst version ng pork barrel. Anong gagawin natin? Ang ginagawa, na busy kay Cayetano, di ba, partner? Yes, partner. Samantala, ito na, maliwanag na. Sinabi mo na, pork barrel talaga ho ito. Bakit ayaw mong manggigil dito kasama si Bindalo, partner? May pauna akong sagot yan, partner, sa sinasabi mo na yan. Tungkol kay Lacson. Si Lacson kasi, partner, hindi mo aasahan yan sa mga ganun. Kasi ang aasahan mo sa kanya, expose lang. Hanggang dyan lang siya, partner. Yes, partner. Okay, partner, siguro na mali ng pasok po si Senator Panpilo Ping Lacson. Ever since napansin ko, mukhang mali po yung kursong pinasok po ninyo at kinuha nyo ngayon maglingkod sa bayan. Una, mukhang mali po kayo maging chief PNP at naging PNP. Pangalawa, mukhang mali po kayo maging senador. Mas magaling po siguro kayo kung maging media po kayo kamukha nung dalawang magkapatid na walang ginagawa kundi mag-expose. Expose daw sila. Diba? Pero kapag ka nasukol na, bibigyan halimbawa, ilan na po ba yung mga in-expose po ninyo? Mr. Senator Ping Lacson. Sorry kamukha ho ng PCSO, Philippine Charity Sweepstakes Office, na kay Mel Robles. Meron ho bang nanagot doon po sa in-expose po, in-expose doon ni, di ba? Ni, paano to? Ni Rapi Tulfo. Nawala ako. Saan Rapi Tulfo? Hindi yung sa PCO. Ay, sa Lotto. Lotto. Di ba? Tahimik din siya. Tahimik siya doon, di ba? Tahimik lang. Tapos, Kinabukasan, after nilang magkita-kita at magpa-picture na yung first nag-meeting lady. yun. Ano nag-meeting. yung partner? Pagkatapos ng
executive meeting. Oo. Bigla na nahimik lahat Wala sila. na agad yun. Okay. Ngayon, papasok ko dito. Kaya sabi ko, ang bagay sa inyo, dapat ganun na lang kayo pinasok ninyo. Kasi ang dami nyo na po kamukha po ng mga sinabi po yung nakaraan. Merong how many congressman na 67. 67 congressmen involved dito sa ganito-ganyan korupsyon. Contractors na kongresista. Pinangalanan po yung contractor pero po na isang mga Walang ginasuhan, no? hindi, nung hinawakan niya ang Blue Ribbon Committee, Walang napatawag kahit walang isa. napatawag na isa, 'di ba? Ngayon eto na naman tayo. Alam niyo, sabi ko kaya pasensya na ho, dapat kung nag-expose ho kayo, para magbilib po ang tao sa inyo, pag nag-expose kayo, tuloy-tuloy po ninyo. Tama sabi mo. Bakit ko ba napipigilan ho kayo? Para bang kapag hindi ko siya sabi nagkakaroon po kayo ng maleta, ha? Senator, hindi ko, Parang lang, ha? At hindi ko, ulitin ko, hindi ko po sinasabi dito sa programang ito na nabibigyan po kayo ng maleta. At hindi ko rin sinasabi sa programang ito na nabibigyan kayo ng maleta. Nasa gitna lang po ako. Kasi, base po sa inyo pong trabaho, napipigilan po kayo. Kamukha nito. Partner, hindi ko sinabi si Panpilo Lacson ho ito, ha. Meron kasi ring ibang partner, nagpapanggap na kunyari merong expose, kunyari whistleblower siya, pero ang purpose pala niyan, partner, magpapataas ng presyo. Correct. Parang ganun yan. Hindi ko sinabi si Panpilo Lacson ito. So nagpapataas ng presyo, sige, expose ko ito. Meron akong mga investigasyon, may mga dokumento akong hawak. So i-publish ko sa publiko, sa social media, sa mainstream media, magpa-press ko na ako. Ito yung mga hawak ko. So ngayon, kumbaga mag-ano ka lang na attention, pag nagpapataas ka lang ng presyo, pag binigyan ka, matatahimik ka. Hindi ko sinabi si Panpilo Lacson to, partner. Partner Bisag, dudugtungan ko lang yan, ha. Parang may kahawig yan doon sa mga bumaliktad na mga dating Marines. Correct, yung apat, partner. Partner. Kasi sabi nga ni Atty. Libito Baligon, una daw pala, partner, mga partners, no? 5 million. May offer, 5 million. Offer, 5 million ang offer, una. Tapos, naging 10 million. Tapos, Naging 15 million. Tapos, Naging 20 million. tapos, Naging 25 million. paldo! Pater, gusto ko hong mag-rejoinder sa iyo sa sinabi mo. Sige, partner. Ang naalala ko noon nung namit mo to, 'di ba? Yung late na, ito na sumalangit na wangin yung kalwa, Mr. Bigwas. Si Bigwas, Kuya Tommy. Sa radio. Palawan, sa Palawan. Kaibigan natin. Alam mo, ang sabi sa akin ng late na to, kasi siya mentor ko talaga sa radyo. Sabi sa akin, alam mo Dan, sabi niya, kapag ka binanatan mo, sabi niya, at in-expose mo isang beses sa radyo, Tapos tinigil. at hindi tinigil mo, nagka-aregluhan na. Pero binanata mo na isang beses, sumigunda pa, pumangatlo pa, ibig sabihin, hindi kayo nagkasundo sa presyo. Kaya nga, sang-ayon ako doon sinabi mo. Nagpapalaki nga. Kaya nga, di ba, napapansin natin, actually, yung mga, hindi ko ilalahatin, yung mga nakikita ko na minsan binabanatan nila. Tapos, biglang titigil sila sa pagbanat. Ibig sabihin pala nun, nagkaayos na. Mentor mo si Bigwas? Ha? Mentor mo si Bigwas? Hindi ka naman ganon. Hindi naman. Wala ho tayong record. Sinabi natin, ha? Baka sabihin nila, si Dan, kasi mentor, sinabi mo yung mentor, ha? Nilinis na kita doon, ha? Ay, marami nanonood sa atin kay Kuya Tommy Bigwas Sabile. Yun ang sinabi sa akin. Ba't niya pinaliwanag sa akin yun? Yun ang sinabi sa akin na huwag mong gagayahin. Correct. At huwag mong tutularan. Correct. Hindi tayo dyan sa atin yung katotohanan.